Okay, Ginebra, Phoenix. So, ito yung, again, ito yung classic example na if you use short rotation, magdidelikado ka sa kalaban na mas bata yung roster. Okay? So, Ginebra, yun eh, no? Kasi kita mo marami na silang turnover, marami na silang error kasi pagod sila. And some of the players ng Ginebra, wala masyadong exposure in actual games. So, minsan nadadala sila ng emosyon nila, nagsasayang sila ng technical foul. Okay? Yung ginawa ni Jason David, no, nagkaroon siya ng technical foul for second motion. Hindi naman kailangan magpa-technical foul. Sayang yung isang free throw, isang 1 point na ibibigay mo sa kalaban for second motion lang. Ako sa akin sa tingin ko, pag ang player wala masyadong game time, hindi niya masyadong nakokontrol yung emotions niya kasi hindi siya ginagamit. So, eager yan maglaro, excited yan maglaro, kaya nadadala ng emosyon yan. Okay ni Jason David, ngayon lang yan nabibigyan ng exposure. Kung hindi umalis si Jamie Malonzo, hindi yan magagamit. Okay? Kasi sigurado ko, ang gagamitin lang yan sabay, si Jeremiah Gray, tsaka si Malonzo. So, hindi yan magagamit. Okay? Usually, yun lang yan. Si Pinto nga, nasasayang lang sa di ba? So, sa akin, pasalamat na lang tayo na lumaban si Norbert, no? Actually, pagod, pinipreserve nila si Japet kasi si Japet magigila sa si Norbert, walang problema sa ilalim ng basket, kaya niya makipagbangga, laki-laki ni Norbert pero nahihirapan siya sa bilis ni Perkins. Okay? Nahihirapan siya sa quickness ni Jason Perkins at ni Kai Balungay. Athletic pa si Kai Balungay. Diba pag si magkasing tangkad si Norbert Torres at saka si Kai Balungay, pero mas athletic si Kai Balungay. So ang panlaban lang ni Norbert doon, experience, at yun yung gumana nung endgame. Pero nakita mo, kahit si Norbert pagod yan. Dalawa lang sila ni Japet na ginagamit. Ito si Adamos kinuha, pero dahil hindi mo maasahan sa depensa, yun. Sa akin yun lang yun. Sinuswerte pa rin ng Ginebra maski papano. Pero muntik-muntikan na sila, di ba? Muntik-muntikan na sila sa Phoenix. You know, you cannot beat young legs, lalo na kung short rotation ka. Okay? Kung short rotations ka with veteran players, hindi mo kakayanin talunin yung younger team. Hindi mo kaya talunin yung nasa prime pa, yung mga players ng kalaban mo is young at nasa prime pa ng their careers compared do sa team mo na medyo may edad na. Pagpakatotoo na tayo na sila Scottie is over 30, samantalang yung kalaban nila si Perkins lang ata yung over 30. At saka si RJ Hasul. Dalawa lang sa pagkakaalam ko doon yung over 30. Compare mo sa Ginebra na halos lahat over 30 na. Hindi, di ba? Swerte na lang sila talaga nitong game na to. Di ba? Even si RJ, yung mga open shots ni RJ, minsan pagod na siya, wala na. Kahit nga si Maya di ba? Mo si RJ nagmiminti siya ng isang free throw dahil sa pagod yan. Usually mataas ang percentage si RJ Abariento sa free throw. And then itong Phoenix kasi dahil young team at maraming bago, kaya hindi pa marunong tumapos wala pang finishing experience sa laro. Sa PBA environment
Okay? Kasi alam natin, champion to sa college. Pero sa PBA level, wala pa. So, yun lang po.